Minsan pa po, purihin po natin ang Panginoon. Nung Monday po, nag-chat po si Ate Bebe. Nakita ko na po yung message na po sa Messenger, pero hindi ko po binubuksan. Kasi kinakabahan po ako. Pero nung nabasa ko na po yung message po, nasa faculty po ako nun. Isa-isa na pong pinapaalala sa akin ng Holy Spirit yung mga ginawa niya po sa akin during college days po. Pasensya lang, mababa po yung luha ko, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na itinawid niya po. I-start ko po yung aking patotoo po. Pandemic po, start po na Sunday service po sa Morong. Friday pa lang po noon, na-lift na po yung community quarantine. So, niyaya po ako ni Mama po na kung naa-attend po sa Morong po since dun pa lang po available yung Sunday service. Ang sagot ko po dun kay Mama is, layo eh. Yun po yung naging sagot ko. Kaya po, iba po yung naging reaction po ni Mama nun. Pero nung umalis po siya nun sa kwarto ko, sa loob ko po, may tumutulak na po sa akin na umattend po. That's why nung Saturday morning, bumaba po ako dun sa baba po namin. Tapos sinabi ko po kay Mama na a-attend po ako, sasama po sa kanya. So Sunday po, umattend po ako na bagabag po yung loob ko. Hindi ko po yun makakalimutan. That was November po kasi doon ko po unang naranasan po yung kakaibang kilos po ng Panginoon. Doon ko po naranasan yung sobrang lakas po ng presence niya. Yung madalas pong binabanggit ng mga nagpapatotoo sa unahan na wala silang ibang dahilan kung bakit sila umaatin dito, kundi dahil sa presensya na po. Yun po yung naranasan ko po noon na worship pa lang po. Pagkakantanda ko po, Lamb of God po yung kanta ngayon. Nasa unahan po, katabi ko po si Keisha nun kasi pinatabi niya po sa unahan. Hindi ko na po mapigil yung luha ko noon. Hindi ko na po alintana yung nasa paligid ko. Basta iyak na lang po ako ng iyak noon. Yun po yung time na dumating po ako sa chapel nung nabagabag yung loob ko. Pero umuwi po kung payapang-payapa po yung loob ko nun. Doon ko po naunawaan yung salita ng Panginoon na the peace that passeth all understanding shall keep your heart and keep your mind. Doon po nag-start po lahat ng yun. Yun po yung nagpabago po sa buhay ko po nun na ang panalangin ko din po sa Panginoon na gawin niya pong kakaiba po yung college days ko kasi yun na din po yung start po ng pagpasok po namin sa kolehiyo. So, ayun po. During college days naman po, nag-start na din po yung face-to-face at nag-start na din po yung hayo po and crusade po sa Bulacan na kung saan po yung si Papa po, siya po yung nagbibigay po ng allowance namin. Natigil po yung trabaho niya. So, ang college days ko po is all throughout by faith po na aalis po si Papa, sila Mama. Bibigyan niya po kami ng allowance ako po. Pero ang hindi po alam ni Papa po, kulang na kulang po yun. Ang ginagawa ko po noon, nananalangin ako. Sabi ko, Panginoon, kulang yung allowance ko. Wala yung mga magulang ko na sa pagsunod. Saan ako kukuha? One time po, nasa kalsada po ko may dumadaan pong jeep. Nakalagay, answered prayer. Pag ganun na po yung nakikita ko po, nag-expect na po ako nun kasi alam ko na po na may dadating pong pupunan po ng Diyos yung pangangailangan ko, which is hindi naman po ako binigo ng nagamit po siyang tao para punan po yung pangangailangan ko. So, sa bahagi naman po ng pagtuturo, ayun po sa projector po,
Hindi naman po lingid po sa kaalaman yun. No? Minsan papagalitan po kami. Ayun po, sa akin po, wala naman po yun. Kumbaga, bahagi na rin po ng pagtuturo. Pero one time po, Bible study po noon sa Morong. Nung college po kasi o third year po, nag-part-time po ako sa URS. Sa procurement office po kasi may nag-offer po na ang DSWD ng part-time para sa mga student po. So natanggap po ako nun. One time po Bible study sa Morong. Supposedly po dapat dadiretso po ako ng Bible study. Pero dahil po nag-overtime po ang HR po nun, pinag-overtime po kami. Instead po na dumiretso po ako sa Bible study, umuwi po ako nun. Kasama ko po si Hannah nun. So, di din po siya naka-attend. Yun po yung time nun, isa sa mga di ko po makakalimutan. Dahil sa jeep pa lang po, ramdam ko na po na nakinabahan po ako. Ramdam ko na po na mali yung ginawa ko. And dun pa lang po, pag uwi ko po sa bahay, iyak na po ako ng iyak sa kwarto. Hindi ko po alam kung bakit po ako umiiyak. Pero yung sa kaloob-looban ko po, may umiiyak po. And doon ko lang po na-realize na I was already convicted by the Holy Spirit. Hindi pa po ako napupulpito noon, convicted na po ng Holy Spirit. That's why, nung Sunday na po, na-rebuke po ako, kalmado na po yung pakiramdam ko kasi nauna na po ang Holy Spirit. Kaya yung rebuke po sa akin nun, alam ko po na hindi po yun si Pastora Oclet. Iyon po yung lead po ng Holy Spirit yun. Parte po ng pagtuturo. Kaya sa bahaging po yun, hindi ko na po yun inulit. So sa college days naman po, balik naman po. During third year po, ayun, tuloy-tuloy po yung crusade. May mga times po na nagpapaalam po ako, di po makakaten, pero nakakapunta po ako. Doon ko po nakompleto po yung crusade po habang nag-aaral po ako. Ang naging routine ko po noon, Monday to Thursday, minsan po Friday pag may pasok, nasa URS, tapos mamaya pagdating ng hapon, nasa Bulacan o kaya minsan nasa Quezon na nagugulat na lang po yung mga kaklase ko, layo na narating mo kanina, nasa URS ka lang. Ayun, tapos pag Saturday, Sunday, nandito po sa chapel. Yun na po yung naging parte ng buhay ko nung nag-aaral pa po ko. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil hindi niya po ako binigo. Ginawa niya pong extraordinary yung college days ko po. And hindi lang po yun, nakapagtapos po ako na hindi po kami kinukulang kahit na humina po yung daluyan po namin sa bahay. Pinunan niya po pa rin yung pangangailangan po namin. So, ang naging susi ko po nun, panalangin. Every time po na nahihirapan po ko, lalo na po sa thesis namin, OJT, yun po yung ginagawa ko, nananalangin po ko. Panalangin, and then, hindi ko po kinakalimutan yung unang karanasan ko po nung Sunday service sa Morong, yung presence niya, na yun po yung nagpapawi po ng lahat ng pumabagabag po sa loob ko. Kaya pinipilit ko po minsan na maka-attend po ng Sunday at saka ng Bible study. Yun lang din po kasi yung hinahanap-hanap ko po. May mga pagkakataon po na hindi po nakaka-attend ng Bible study. Lalo na po nung OJT po dahil required po sa school. Pero doon ko po nakikita yung kakulangan po na iba pa rin po kapag nasa presensya ka po ng Panginoon. Kahit na sabi mo sa natural po, pagod ka dahil
Instead na iuwi mo na lang, pupunta ka sa chapel para lang umaten. Pero iba pa rin po yung peace na dinadala po ng presensya niya. Kakaiba po siya. So, sa Bible, ang Bible verse ko po, na nabuhay po sa akin is Philippians 4:6, verse 6 to 7 po. Na, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Sa Tagalog po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, ayun nga po, graduation po, pinunan din po ng Diyos yung pangangailangan po namin sa graduation. May mga ginamit po siyang iba't ibang tao at hindi lamang po yun, maging po sa paghahanap po ng trabaho. Hindi naman po lingid sa kaalaman ninyo na ang kinuha ko pong kurso ay teacher po. So, dapat po, before kami makagraduate, maka-apply na po kami ng trabaho. Pero ako po is na-late po ako ng apply dahil pumasok po ako ng TESDA. Nag-apply po ako mga June first week. Hindi na po tumatanggap yung ibang school. Ang naging panalangin ko na lang po sa Panginoon is, Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho. Alang-alang sa paglilingkod ng magulang ko. Yun na lang po yung naging dalangin ko. Which is, sinagot din naman po ng Panginoon kasi may ginamit po siyang isang tao na kung saan na-refer niya po ko and sakto po na naghahanap po sila ng teacher sa specific subject po. Kaya po, before graduation po, meron na po akong trabaho. So, sa lahat ng yun, binibigay ko po ang lahat ng kapurihan, kalulhatian. Tanging sa kanyang pangalan naman. To God be all the glory.